importance ng hearing aid. Subukan mo nga, mag-drive ka o kaya naman tumawid ka. Na hindi ka nakakarinig. Hindi ka nakakarinig. Sa aksidente. Takaw na sa aksidente, di ba po? Ano pa yung importance ng mayroong kang naririnig? Alay nako, subukan mong hindi ka, alam mo, gaya ng explanation a while ago ni Attorney Don, naku po, siguro gulo yung mundo kapag hindi nagkakarinigan. Ganon kahalaga ang isa sa mga organ ng ating katawan, yung pakinig. At natutuwa nga ako, Miss Annie, na sa ngayon, nabibigyan na ng atensyon yung pagkawala ng pagdinig. Kasi for a while, tumatanda na ang mga tao. Kasi sa mga elderlies yan nangyayari, Miss Annie. Yan. So, tumatanda na sila, nahihirapan sila. Alam mo, hindi lang naman yung hindi nakakarinig ang nahihirapan, Miss Annie. Pati yung halimbawa, care provider ka, caregiver ka, kinakausap mo siya, 20 times mo nang sinasabi sa kanya. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod. Kaya minsan, mas nasa-stress yung nag-aalaga dun sa matanda kesa dun sa hindi nakakarinig. Kaya, at saka nakatry ka na ba ng hearing aid, Miss Annie? Ay, hindi. Yung mama ko lang, ha? Very nice. Ako, I tried my mom's. Okay. Itinry ko yung sa nanay ko kasi I always wondered, sabi nila, Attorney Dot, it's a small computer. Kaya pala napakamahal niyan, Miss Annie. That's correct. Napakamahal. Okay. So, yung nanay ni Attorney Dot is already 102. Wow! Sa madaling salita, may hearing aid na rin, Attorney Dot. Di ba po? Yung importance ng hearing aid, sige nga, Attorney Dot, para doon ka sa nanay niyo po. Yes, Miss Annie. Actually, si Mami ilang beses na po namin niya na talagang gusto namin siya mag-hearing aid. Although hindi kami successful sa kanya dahil nasasaktan po siya. Pero I know for a fact, because I have some friends na ganyan po, may mga problema at nung una ay, syempre nung nagsasuffer pa sila sa deafness ay wala silang naririnig o kaya konting-konti lang naririnig. Pero nung nag-hearing aid na sila, it was a life changer. Can you imagine, Miss Annie at saka Miss Lynn, na wala kang naririnig na music in your life? I don't know what will happen to me if I don't listen to music. And then when you watch a movie or if you even just talk to your babies, di ba? Yung mga katulong mo, yung mga kasama mo sa bahay, paano ka mag-uutos o magre-request ang gagawin kung hindi mo alam kung ano yung sagot nila. But, Miss Annie, I think you made a very important point which is, for me, ang pinaka-crucial po sa isang tao. Dapat kang gumamit ng hearing aid kapag ikaw ay bingi. Why? Because it is for your safety. I cannot imagine me walking sa street or driving my car na hindi ko naririnig yung mga bumubusina. Talagang ma-aksidente ka niyan. In fact, ang mga wala na talagang marinig, kailangan lagi may kasama. Because sila yung magsasabi na, hindi ka pa pwedeng tumawid kasi may bumubusina. So, PW na yan, Attorney Dot, under the law. Yes, napakalaking bagay na merong hearing aid. Opo. Okay, Attorney, thank you very much for that. At ano na sila? Sa batas natin, kapag hindi ka nakakarinig, PWD ka na. So, again, salamat dito sa partnership ng UST and Starkey Foundation dahil isa sa mga nakatanggap ng benepisyo yung mga ni-refer natin mula dito sa Serbisyong Bayanihan. Doc, thank you very much. We'd like to acknowledge Ms. Lynn Perez. Ano yung mga i-acknowledge natin? Ayan. Of course, we want to say thank you to UST Hospital, ang Starkey Hearing Foundation. Maraming salamat po at sana'y samahan pa po kayo ng Diyos sa inyong napakagandang adhikain sa ating mga kababayan. Alam mo, Miss Annie, marami kasing hindi pa rin yung hindi nila tinatanggap na mahina na yung pandinig nila. Ako lagi nagsasabi. Ako ay 60 years old na. Yeah. Baka mayroon nang napapansin kayo. Huwag nang mag-denial. No. Sinasabi ko lang tagsapatan nito. Attorney Dot, baka may napapansin kayo na hindi ko kayo masyadong marinig, sabihin nyo sa akin. Pero minsan nagtatapat naman ako, hindi ko kayo maririnig kasi may nakasaksak sa tenga ko. Ayan. At saka yung mga taong laging gumagamit ng ganito, Ma'am C, kailangan ka nang magpatingin din kay Dr. Gonzalez kasi baka, prevention once again. Ayan. Mas maganda. Dr. Norberto and Doc Avis was there. Ayan, yung parehas na doktor na napakabait. Ayan. Attorney, okay? Yes. Moving on tayo, Yes, Miss Attorney. Annie. Yes.
mayroon ka pang gustong sabihin, Oo, Attorney siguro- Dot? Go. Habol po kayo. Oo, Thank you po. siguro, kasi di ba, ito kasing palabas natin, napakaganda. Minention din ito kanina ni Kuya Daniel na we are also educational. Hindi lang tayo public service, but we also try to educate. And ang isang importante po siguro na tandaan po natin, yung sa mga teenagers ngayon, or yung mga 20 plus o hanggang mga 30 plus, ang hilig po nila ng napakalakas ng kanilang pinapatugtog sa tenga nila, or they go to the mga bars na napakalakas po ng tugtugin. Yan po ay sinabi na po ng guest doctor natin minsan. Ingatan po ninyo dahil nasisira po ang inyong eardrums. Pagka sobra pong lakas, meron palang decibels yan. Miss Lynn, That's correct. That's correct. may limitation, no? Na dapat hanggang Yes. ganito lang. So just a reminder po to 80? all of you. Yeah. 80 decibel, don't if I'm not remember mistaken. anymore. Yeah, Yes. ganyan. And Ayan. Miss Yes, Annie, yes. irreversible. That's Ibig correct, sabihin, once na nawala na, hindi na nila Hindi na kayang maibabalik. ibalik. Kaya Ayan. malalagyan na po kayo ng hearing aid. Okay.